Dumadaan ba sa inyo yung pera ng LACO? Senator Nancy, ang present Mr. niya... Chairman, what we're talking about, building. Hindi yung please, trabaho. Ma'am, let's calm down so that we can get the numbers ng pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, sir, hindi ka dapat pumirma na tapos na yung negosasyon at pumirma ka, panahon na ni Senator Nancy, nang tingin mo may changes pa. Pero Kasi nga, pag hinalaan tayo sa variation order, doon po kasi nagsimula, Mr. Chair, yung pangyayari. Hindi. Bakit? kailan kayo pumirma ng negotiation ng phase 2? Hindi ba ito lang 2002, 2003? 2023. 2023. Oh, bakit sisisihin pa natin si Senator Lacson? Hindi ko pa naman- Hindi, sir. Natapos ang term ni Senator Lacson June 30, 2022. Si Senator Lacson, sa tagal ko siyang kilala, never siya na late, ha. Pag-usapan nyo, 8 o'clock, 7:45 nandun yon. So, wala akong duda pag si Senator Lacson, yung meetings, etc. Hindi ko alam yung ibang senador. Ako, na-late ako 10 minutes so nag-apologize ako sa inyo. But ang sinasabi ko nga, sir, 2023 nyo, pinirmahan to, negotiated to. Okay, anong date po ngayon? Kailan yung una yung variation order sa phase 2? Meron pa rin pong Hindi, yung una po, propose. variation order 1. Wala pa pong approval. Kaya nga, kailan nyo pinopose yan? August. August. How many months, ma'am, after the signed negotiated? Ah, 5 months po, sir. Oh. So sa period na yon, hindi nyo naayos para pag-negotiate nyo, hindi na tayo magba-variation order. Yun, kaya nga po inumpisahan ko yung kwento kasi nakaprogram, nakagawa Hindi, na sige kami sir, submit mo na lang, but eto lang ang punto ko. Ang punto ko, di wag niyo ako mamadaliin sa 10 bilyon kasi hindi ako ganyan magtrabaho. Ayokong i-negotiate to o i-bid and then every 6 months may variation order. To be fair, kaya may variation order sa mga nanonood at kaya nga may negotiated, precisely nga hindi mo naman nakwekwenta talaga lahat and everything. Pero yung iba napapasok. So katulad ngayon, di ba? Pwede bang i-approve ko yung fit out ng lahat ng iba na hindi pa natin nakakausap yung 2,000 empleyado ng Senado? Oh. So sabi nyo, sir, sana aprubahan nyo na. Paano ko aprubahan? Hindi pa natin natatanong sila. Di ba? O sinong tutulong sa akin sa project management? Kayo ang technical eh. Bakit ko kailangan ng 70 na consultants kung nagbabayad naman ako ng 0.5% sa project manager? Wala pa ako nakikita sa private. Pagpunta kong DFA, pag naging speaker ako, nung naging asawa yung, naging mayor yung asawa ko, simple lang sabi namin, kung gaano ka-efficient yung private sector, ganun dapat ang standard natin. Hindi pwedeng sabihin, pag private kaya yan, pag public hindi kaya. Bad example yon, di ba? Oh, so kasi Sexa din, one thing we have to talk to with our secretary, kaya ba ng DPWH mag-PMO? Kasi I'm sure may papayag mag-PMO for 0.5% sa private sector. May papayag. Na sila, may pangalan pa sila eh. Ang problema, alam mo, sa gobyerno versus public, sa private kasi, pag halimbawa kumuha ko ng project manager, pumalpak, wala na silang negosyo. Pack up na sila. Eh tayo magre-retire lang. Susunod na DPWH, susunod na senador. So yun ang problema sa gobyerno. 'Di ba? Na para tayong natural monopoly. Pero hindi tayo pwedeng ganun. Senate of the Philippine Building tong ginagawa natin eh. 'Di ba? Oh. So dahil lumalalim ang gabi at yung iba ay pwede naman pag-usapan, can I put up the 10 billion? Sir. Sir Sadena, sorry po. Dito sa page na sinabi niyong Micah. Okay. Pakilagay. Can you play muna yung interview ni Sec Sadain sa Channel 7? Thank you. Thank you. Can we play yung lang para lang ito harapan matanong natin si Sec kung ito pa ba yung testimony niya. Yeah. Thank you sa GMA7 sa footage. Gagamitin ko lang just to ask a question kay Sec Sadain.
May sound ba? Under review. All in all, ang kalinaw ng may pondo. All in all, ang kalinaw ng may pondo dyan, yan, is only phase 1 and phase 2, which is 11.10 billion pesos. And the 5.7 is still under review ng Senate na committee team, no, with DPWH for the completion. So if you include the 5.7 to the 11.10, that's only 16.8 billion all in all. So there's no such thing as 23 billion pesos. So sir, can I ask lang, kayo po yun, hindi deepfake yun, ha? Kayo po yun. All in all, Yeah, okay na. Thank you. So, are you changing your testimony or are you standing by that na 5.7 yung pondo? Mr. Chair, yung 8.6 saka 2.3, that makes the 11.1 billion for the combined phase 1 and phase 2. Yung 5.7, I was given the figure na yan ang initial estimate for the fit out, no? But eventually meron pa pala siyang pumapasok na parang to complete. No, can you go to the mic, ha? Yung slide nyo mismo ng DPWH ng mic, ha? You have a slide of the letter of Assistant Secretary Mulano. No? Kasi sir, dito sa mismong sulat ni Assistant Secretary Mulano kay Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, copy furnish po kayo eh. Ang nakalagay dito, kung ibibid, 8.5 billion. Kung hindi ibibid, 7.359 billion. Ang sinabi nyo sa TV, 5.7. Pero like anything else, konteksto. Ang konteksto, sinabi ni Senate President Escudero dito sa flag ceremony, OA naman ton 23 billion. Nagsalita si Senator Nancy, saan galing yung figures? Nagsalita ka, hindi aabot ng 23 billion. Sa mismong sulat na galing sa inyo, tama yung 23 billion. Ayan po yung sulat. Ayan po, may pirma si at copy furnish po kayo. Ang sinabi nyo 5.7 po, ang actually ang propose nyo sa amin, pag bidding 8.5, pag negotiated 7.3. So mali ang bigay sa inyo, sir. Mali, Mr. Chair. Oh. So I think you an apology naman to the Senate. Kasi parang pinalabas nyo sa TV, sa ere namin binunot ni Senator Escudero yung pondo eh. Tama pala kami. Pero sa TV at sa publiko, parang sinangayunan nyo si Senator Nancy na binunot. Kagabi, nag-press con si Senator Nancy, kung hindi ako nagkakamali, inamin niya na tama pala kasi BCE. Kasi 2 linggo umiikot siya sa lahat ng radyo ang sinasabi, saan nang galing ang pondo. Hindi naman po ako marunong mag-imbento nito. Kung ano lang yung sinabit sa akin. I mean, I know you, Sec, ha? So I know you to be a man of honor. So I'm not saying sinadya mo. I'm just saying, like Secretary Bonoan, medyo tignan naman niya yung receiving niya, ba't hindi niya pinorward sa relevant offices. Sa inyo din, medyo pagalitan mo naman yung mga taong nagbibigay sa iyo ng amount. Kasi hindi biro-biro to. Di ba? Yung nasa national news ka na parang yung Senate President at Chairman ng accounts, nag-iimbento kami ng numero. Tapos sinasabi ng former Chairman ng accounts, saan galing yung numero? Biglang sasabihin ng DPWH, sir, hindi aabot. Kasi 5.7 lang. Hindi po, sir. Mismong galing po to sa inyong opisina po. Can you clarify that? I please? stand corrected, Mr. Chair, and we seek apology for that figure. Not to me. It's more to the institution and it's not for anything else but for simply giving the wrong facts, di ba? Can you put on this slide yung sa 10 billion? Yes. 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 Sige. So, sir, you don't
medyo technical at mahaba to, pero pwede bang himayin nyo para sa amin dahil project manager? Ano ang hindi pa kasama sa fit out nung basement to 6? At ano yung nasa phase 3 na fit out ng 7 to 11? But before that, a simple general question. Hindi ba yung 7 to 11 tenants lang kami at walang fit out yon? Hindi ba yun yung original concept ng AECOM at ni Senator Lacson? Yeah, Ma'am Lanchon, if you know anyone who ano. Ang pagkaintindi ko, yung original concept, yung permanente sa Senado, i-fit out na yun kasi alam nyo yung gusto nila eh. But ang 7th floor, nagne-negotiate sa House of Representatives na ilipat dito yung CA. Ang CA may sariling pondo, sila mag-fit out nun. Tapos, ang mga senador, session hall na sa 6th floor naman, so meron yon. Pero ang 8th floor pataas, kanya-kanyang opisina, kami mag-fit out ng mga opisina namin. Hindi kasama sa kontrata. Tama ba ako doon? Mali. Yun yung original concept. Ma'am Lanchon, tama ba yun? Yun ba yung original concept? Hindi. I-clarify lang namin, sir. Bale po, yung pong mga sinasabi niyo, sir, nag-come up po yan during design coordination meetings na po. Kasi meron po sa phase 1 na gagawin na basic architectural work. Yes. So meron po basically masonry works, may CHB po tayo doon, may partition po Yes. tayo Pero doon. core and shell. Core and shell Hindi fit po. out yun. Oh, and ibig pong sabihin, may layout po siya doon. May basic architectural Yeah, works. so so that's why I use the word tenant, 'di ba? So kung pupunta ako sa BGC ngayon, tapos rerenta ako ng opisina, may hallway 'yon, meron labas ng elevator, etc. Pero kung sasabihin ko kailangan ko ng 500 square, papakitaan nila ako ng 500 square na vacant, ako na maglalagay kung 10 cubicle. Kung kailangan kong 350 square, papakitaan nila ako ng 350 square. Ako na bahala kung carpet yon, kung yun yung fit out di ba? So ang tinatanong ko, hindi ba totoo na nung si Senator Lacson pa ang chairman at nung una to sa AECOM, tenant lang ang CA at mga senador. So wala talagang budget yan for fit out. So am I correct? Yeah, ma'am sa mic lang para malinaw. Considering po yung contract ng phase 1, wala po doon yung fit-out works. No, I'm talking about the concept. Concept ng AECOM, concept nung ano. I mean, kaya kayo project manager from the start eh. Paano nyo bibigyan kami ng BOQ? Paano nyo kami i-advisean kung hindi nyo alam kung anong gusto ng kliyente at hindi? Sir, sa concept, Sir Aguinaldo, Basic architectural lang ko talaga doon sa 7 pataas. From yung offices ng senator ko. Okay. Yung 7 kasi originally under the phase 1, meron pong design yon na iba yung mag-occupy. Okay. Ngayon po, ni-revise po na bare lang siya para i-occupy po ng CA, Mr. Chair. Okay. So, yun ma'am ang sinasabi ko, kailangan malinaw tayo. Kasi nga, kung private ako, gumagawa akong building, yung project manager, tatanungin na ako. So, kung sasabihin ko dun sa project manager ko, ma'am, may kumpanya ako eh. Gagamitin ko floor 1 to 6. Kaya kailangan niya i-fit out mo. Pero ma'am, yung 7th floor hanggang 11, parerentahan ko yan. So, nandun pa rin yung basic. Pero wala nga yung fit out, di ba? So, it was only the time netong Congress na to, nung panahon ni Senator Nancy, na pumasok yung i-fit out na rin yung sa mga senador. Tama? Can you use the mic? So, yung nakakaalam. Yes, Mr. Chair. Oh, yes. Do you know that, Ma'am Soledad? Yes po. Oh, yes. Okay. So, based on that, kaya nagkaroon ng additional pondo. Diba? yes. So the additional pondo is not only because of the escalation and everything, it's because nagbabago kami ngayon. From a tenant, we want now to fit it out. Diba? Okay. So, nasa screen natin ngayon yung additional 10B. Hindi ko muna kayo tatanungin dito sa 875 million for security, 577 for broadcast, 766 for IT, safety and building management 294, furniture fixtures 381, and management consulting 75 kasi
Hindi naman sa inyo nang galing yung amount na yan, hindi ba? Hindi po. Tama, Sir Aguinaldo? Hindi sa inyo galing yan, di ba? Yes, Mr. Chair. Oh. Hindi sa amin galing. Assistant Secretary Mulano, hindi sa inyo galing yan, di ba? Okay. Pero, yung ibabaw na 7.3 billion, sa inyo galing yan. Yes po. Sa DP galing yan. Yes po. Yes, okay. So, diyan ko kayo tatanungin. Anong covered nito? Kung aprubahan namin to, anong covered nito? Pag assuming hindi ko to inabot, inooan natin to, tapos na yung buong building or meron pang phase 4? Ma'am, ilinawin ko bakit ko tinatanong ha. Kasi nga ayokong approvean natin whatever and then meron pa palang phase 4, may phase 5 pa. So, for example, ma'am, I'll be very specific. 663 million landscaping. Halaman na ng 2 syudad yan. Lahat na ng EDSA, lahat na ng C5, malalagyan na ng halaman. Ang alam ko dun sa, di ba ang landscaping ASEC Mulano, may hardscape and softscape yan, di ba? Di ba ang hardscape mo kasama na sa core and shell? Kasama na, di ba? So, ito ba lahat? Softscape to lahat? Your Honor, may Yes. softscapes pa rin po siya, sir. No, softscape, yes. I'm asking, may hardscapes pa rin ano po ang siya, sir. hardscape niya? Since sir sa phase 2 natin, basement 1 lang yung included natin doon. Bale yung basement 3 and 2 ng yung trench grating, column guards and wheel guards natin sa may basement 2 and 3 ay naka-include na dun sa 600. So, ang question ko, ba't hindi nyo sinama sa shell and core yung hardscape? Hindi ba dapat kasama parati yon? Hardscape yun eh. Nandyan sa design eh. So, let me answer another question. Di ba despite all the variations, hindi naman dumagdag yung floor area nyo? Di ba pareho pa rin? Oh, dumoble ang design cost, pero ang pinalitan nyo, panay loob naman eh. Pinalitan natin. Kasi we're in it together. SCT, kayo, kaming mga senador. Di ba? Wala naman tayong dinagdag dito eh. Ito din, kung ano yung original, yung pa rin. Oh. So, hindi kayo na-shock na 600 million for landscaping? Your Honor, yung sa question nyo po na hindi siya nadagdag sa core and shell, yung sa ano po natin, yung sa TOR po kasi natin, dun sa phase 1, meron po tayo doon na attachment na construction exclusions. Bale po, yung sa hardscapes po and softscapes ay kasama dun sa construction exclusions. Kaya hindi po siya kasama. Well, two things, no? Paulit-ulit kayo na sinasabi dun sa 8.1, tapos na yung core and shell. Babalikan ko kayo kanina, sinabi niyo yun eh, tapos na eh. With variation order. Tapos ngayon sa phase 3, babalikan niyo ako na may excluded pala for the core and shell. Yun nga sinasabi ko, hindi tayo matatapos pag ganon. Sana from the start, sinabi niyo, sir, 8.1 yon naging 8.9, pero meron excluded. So can you give me a list ng excluded? Okay? Oh, pero tama ba ako na meron talagang hardscape sa core and shell? Parang may nakita ako, sa dami ng binigay niyong dokumento nung Lunes lang, pasensya na kayo, hindi ko nabasa lahat, pero parang may nadaanan ako. May hardscape na, di ba? If you don't have it now, it's okay. Pero project managers, may hardscape ba sa Shore and Kel? Wala. Meron, di ba? O meron. So ma'am, paano mo alam pagka-excluded o hindi? Kung ano, per floor yung exclusion or what? There are people telling me, sabihin may anomalya. There are people telling me, sabihin ko walang anomalya. How can I answer them if I do not have the facts? So, uulitin ko, I'm not saying may irregularity, I'm not saying may anomalya, hindi ko alam. I know standard yung answer nyo ni Sec Bunoan, Sec Sadain na wala. But now you're seeing the numbers for yourself. I've never seen 600 million landscaping for a building on a phase 3 na meron pang medyo ano na to. Ano yung sa Singapore na may garden sa loob ng garden by the base na to.
Your Honor, explain lang po namin yung hardscape na include po sa phase 1. Waffle tiles lang po yun, sir. Yun po yung tiles na ini-install po sa mga rampa po natin. Ngayon, may mga construction exclusions po tayo sa TOR. Katulad po nitong 20 mmT granite finish, and meron pong driveway natural stone, cobblestone. So may mga na-exclude pa po maliban po Ito lang sa- gusto ko sanang maintindihan nyo at halos nagmamakaawa na ako na maintindihan natin to lahat. Pera ng gobyerno to. So nagtimula tayo sa 4.5 billion. Kahit sinong architect ang tanungin mo, shell and core, ratio niya dun sa fit out is more or less 45% yung shell and core. So more or less 55% yung fit out, di ba? I-50-50 mo na. So kung nag-umpisa ka sa 4.5 billion, kasama fit out, another 4.59. Gawin mo ng 10 billion kasi 45, 55, 10 billion. Lagay mo na for whatever reason, another 20%, 12. Nasa 23 na tayo. So yun ang point ko. Kung pera natin to at mahilig tayo sa halaman, no problem. Mahilig tayo sa cobblestone, no problem. Pero pera ng gobyerno to, we went from 4.5 billion core and shell, so that's more or less 10 billion sa kasama fit out. If we went to 12, 13, sige. Pero pumupunta na tayo sa 23 na hindi pa tayo tapos eh. 'Di ba? So sana maintindihan nyo na kailangan kong tignan at tanungin 'yan. 'Di ba? Na paano nangyari na hindi natin na-estimate? Tumaas ang presyo ng simento, tumaas presyo ng bakal, pero pumupunta pa rin ako once every few months sa halaman eh. Hindi ganyan kataas ang ng halaman. Wala nga bumibili ng halaman ngayon eh. Mga titos at titas, maraming plantitas na pwede magbenta sa pero hindi ganyan kalaki. Yun ang pinupunto ko doon, di ba? That's why Sexadine, that's why I said electrical, mechanical, that's another 1.5 billion. Architectural, another 3 billion. Di ba? Doble yan ng 2.35 na for floors 1 to 6. That's why nga I want to understand. So tinatanong ko kay SP kanina. Sabi ko, SP, magkanong pinakamalaking nakuha mo bilang senador para ayusin ang pisina mo? Sabi niya, ang naalala niya 100 ata o 200. Ako naalala ko kalahating milyon ata eh. Never kami nabigyan ng 5 or 10 million each, di ba? Kasi ayoko naman tipirin si Senator Padilla. Pero siguro kung sasabihin ko sa kanya, Sen, meron ka ng 5 million para ayusin opisina mo. 5 million times 24, that's 120 million versus the 3 billion or hindi ko alam sa 7 billion na yun kung magkano doon. Kasi hindi kasama dyan yung mga hallway eh. Kasama na yun sa core eh. Di ba? Pero yung mga wallpaper, etc. pwede. Di ba? So, para matapos tayo ma'am, no? How can I review this na malaman? Kasi I'm not willing to pay 2 project managers. I'm willing to keep some of the consultants after they submit a report na kailangan ko sila. 'Di ba? Pero how do I get to it na ganun din, 'di ba? May nakita na ba kayo na IT na magkano ang IT diyan? 2 billion, no? IT na ng isang buong syudad 'yan eh. Tinatanong ko kay Senator Padilla, broadcast system. Sabi ko, boss, magkano magbuo ng isang studio? 577 million kasama na isang building dyan eh. Oh. So, if yan talaga yung cost, itataya ko mukha ko sa taong bayan. Wala tayong magagawa. Yan ang cost eh. Di kayo kaya mo ako bigyan ng broadcast system na 400 million, bigyan mo ako kung yan talaga cost. Pero kung hindi ba trabaho kong malaman muna kung yon bago ako pumirma? Di ba? Oh. Okay. I think I covered what I want to cover and I made my point na the reason why I wanted a meeting like this, ayokong nakatago eh. 'Di ba? Yung SCT minimit ko pa isa-isa lang. And believe ako doon sa ilan staff ni Senator Lacson na from the start they stuck it out with this and I hope they stay to finish the building. Pero hindi ko pa sila minimit lahat ganyan kasi nga ayokong
O pumayag na si Senator Cayetano, 766 million yung IT. Hindi naman ako expert dyan eh. Di ba? So halimbawa nakakuha ko, for one reason, may nakapanood to ngayon, nag-email sa akin. Senator Cayetano, titignan ko, kaya ko yan, 200 million. Alam mo kung kanino ko ipapasa yun? Sa PMO. At PMO magsabi sa akin, I mean not the IT but the 7 billion. So ngayon may nanonood dun ng fasad, yung tawag nyo is, tawag ko lattice, ang tawag nyo sun baffles. Diba? Kung may magbibigay ng 3 quote ko, ganyan, I will make the decision but I expect the PMO to advise me. Diba hindi pwedeng sabihin, gusto ng Senado eh. Di masusunod. Kung gusto ng Senado tapos illegal. Oh. Sino ba makakasuhan? Hindi ako, kayo. Hindi ako pipirma kung illegal eh. Di ba? Oh, pero pag inapprove ko, legal, 1.6. Pero nalaman ng tao, uy, Senator Cayetano, konti lang pala diferensya, pwedeng 900,000. Hindi ako madidemanda. Pero sira yung pangalan ng tatay ko, sira pangalan ng ate ko, sira pangalan ko. Di ba? Kaya gusto ko siguraduhin. So, may I ask Senator Tuloy, Sec sa dain, can you have a heart-to-heart with the Secretary? With the existing, you tell me what the solution is. Di ba? Do we change all of these committees at kausap ko na mismo yung ASEC o USEC in charge ng construction at Do we get a private, yung consultant ba namin 30, bigay na lang namin sa yung pera, kayo na mag-consultant. Di ba? So, you tell me para magkasolusyon. Because gusto ko after, kung pwede nga itong huling hearing, bakit hindi? Kailangan dami pa talaga eh. So, gusto ko sa huling hearing, ma-present natin sa publiko. Ito ang matatapos namin plano by X. Based sa plano, ito yung RDAED. Based sa RDAED, ito yung ROQ. Based sa ROQ, ito gagastusin namin. 5, 6B, whatever. Ang option sa procurement law, i-bid, ito advantage, disadvantage. Pwedeng i-negotiate, ito advantage, disadvantage. Ano ang gusto nyong gawin namin? Then I'll make the decision. Pero I'll make the decision not only sa legal, illegal. I'll make the decision based on dapat ba or pwede. Diba? So ang pinag-aawayan kasi natin ngayon, nagsha-shopping tayo pare-pareho. Gusto ko sa market. Nakakita ako ng pantalon, 3,000. Okay na sa akin yon. Pero meron kasing hinahatak ako sa Greenbelt. Boss, yung Louis Vuitton, wala ka pa niyan na pantalon. Kaya lang 80,000. Senador ka eh. Dapat yan ang suot mo. So hindi ko sinasabing mali. Ang sinasabi ko, hindi ko style yon. Di ba? O baka naman meron sa gitna. Baka naman merong branded ng konti, hindi 3,000, hindi din 80, 6,000, mas matibay pa, may guarantee pa. Di ganun ang gamitin natin, di ba? And 24 kami, hindi ako magdedesisyon nito. Ako magpupush. Sasabihin ko sa kanila. Di ba? Oh. So, bibigyan ko kayong example na hindi nag-usap-usap ha. May picture ba kayo ng, pakibalik nyo dun sa, I'll give you the floor to end, but ako I'll end here, no? Kanina dun sa picture na binigay nyo, may session hall dun dun sa video. Yeah. Go ahead. Sandali. Can I show the video? Then I'll give you all the, or we can go back. Yeah, go ahead. One question, Sure. if I may Yes, proceed. please. Kasi parang kanina nabanggit ho yung computation. I just ask you, Sec Sadain, magkano ho ba yung budgetary cost estimate ng DPWH sa core and shell? So while you're looking, we recognize Senator Nancy and she's welcome to ask questions. Thank you, Mr. Chairman. Even if I'm not a member, but I heard na nagsabi naman po kayo at the beginning of the hearing na I am more than welcome to attend. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, Your Honor, the Mayowa for
phase 1 is 8.9. Okay. Hindi. And then, The 8.9 po yun, di ba? So, 8.9. That's for the And then, Sec, para lang ano tayo klaro ha, 8.9 including variation orders. If you exclude the variation but orders, the question, It's Mr. the- Chairman, is the PC. budgetary cost estimate. Yes, including. Kasi when they estimated it first, wala pang variation order. It was only 8.1. budgetary No, cost but the awarded kasi is 8.06. 8.06 is the award. But the budgetary cost estimate is Is 8.9. No, So, that we're was, talking no, about- you're talking about the ABC. Ang nanalo ABC. was 8.06. So, Yeah. the 8.9 is the budgetary cost estimate. There's a difference to the actual amount awarded. There's a difference din sa budgetary cost estimate. At meron ding difference pag pinasok na yung variation order. But what I'm interested right now is how much is the budgetary cost estimate? It's 8.9 billion for the budgetary cost estimate. The ABC is 8.5. And the Yun award, po. Tapos, dumagkano ho yung budgetary cost for the fit out? Estimate. Budgetary cost estimate. ilan? So it's 2.5. For the And phase for two. the works to complete, what is the, ano yung budgetary cost estimate? For the work to complete, it's 7.359 billion pesos. Eh, meron ba kayong calculator? Pwede ho paki-total. $18.7 billion. Tama po ba? So tama po na on your documentation, there's no such thing as 23 billion for DPWH. So I think yung Saksadain, hindi niyo po kailangan mag-apologize. Because wala Ito naman, yung presentation nila. Nandyan yung 21.7 billion. If you add the land cost, it's 23 billion. but This was we're submitted talking- by them. But we're talking about, may documentation ba kayo tungkol dun sa land cost? Dumadaan ba sa inyo yung pera ng land No. cost? Senator Nancy, ang present Mr. niya... Chairman, No. what we're let's- talking about, building. Yeah, Hindi yung please, trabaho. Ma'am, let's calm down so that we can get the numbers right. I showed the video na ang sinasabi niya 5.7, which No, mismong yung Mr. dokumento Chairman, even if dun sa document na hawak mo, there's no 23 billion. 21.7 billion and then 23. You're reacting to what Senator Escudero said na 23, which was submitted to us by the SCT, which were all your staff, and which I released to the media. And you've been going around saying mali numbers namin. So kung mali, correct it. Pero ang nagbigay ng numbers sa amin, staff mo, and you've been going around telling people, saan ba namin nanggaling? Eh, nanggaling nga sa staff mo. So anong problema? Mr. Chairman, ang tinatanong ko, per documentation ng DPWH, Ito documentation nila, oh, 21.7. Is that 21.7? 21.7 plus 3. Hindi DPWH ang sinabmit ko sa media at hindi yun ang sinabi ni Senator Escudero. Actually, Ang sinabi ni Senator Escudero galing sa SCT na mga staff mo. Madam, So what's the issue? Actually, Chairman, parang nagkakamali ho ata kayo dun sa presentation What's the niyo issue? dun sa phase 3. Sa records niyo ba, it's 10 billion? Records, Well, your records answer to to ng me- SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Wait, So what's Mr. the problem? No, ma'am, ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabmit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Mr. Yan Chairman, po ang sinabmit sa akin, galing ng staff mo. Pinag-uusapan natin ngayon yung Yung side ng DPWH. Yes, and ang So- pinag-uusapan namin ni Sec Sadain, yung sinabi niyang 5.7 na 7 point something pala.
in the proper context. Kasi to be fair to DPWH, Mali nga talaga sinabi niya, hindi 5.7. It Yeah, was but 7 you point asked something. him to apologize for the 23 No, billion. you're When mali yung pakinig mo. I asked them to apologize for saying it's 5.7 when in fact it was 7 point Mr. something. Chairman, you're... No, listen to Can me we first. just go back? Listen to me first. Magkano yung total? Listen to me first, Senator Ako, Nancy. I'm still the chair. Chairman. No, ang problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo naman kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Let me continue. I told SEC na pinapalabas na walang 23B. Because there's no because he 23B. total, ayan There's yung a 23B, oh. Ayan ang 23B. Ayan ang 23B na submitted ng SCT na Yeah. staff mo, na ikaw nagsabi sa akin na wag kong tanggalin, na Mr. ituloy Chairman, ko. So what's the issue? Anong sinabi nyo? Oh. Ang cost ng pagpapatayo ng building ay 23B. Ang sabi ni When- Senator Escudero, so far, ang total cost ng pagkakaroon ng bagong building ay nasa 23 na. That is At not yun po ang binigay sa akin ng SCT na kasama dyan ang cost ng land. So ano ang issue? Wala naman issue. 23B talaga sinabmit sa amin. If you want to tell me na mali lahat ng staff mo at may iba kang numbers, you're welcome to submit. But how can you argue with what they submitted to me? And how can we argue with what Senate President said? You know, because proper context, when yung nag-issue ng statement, ang statement nyo ay from the original core and shell budget of 8.9 billion to a projected completion cost of 23.3 billion. And we're talking about the new Senate building project. Yung may mga component dyan na hindi bahagi ng pagko-construct ng new Senate building. We clarified that. If you were listening, we're clarified. During the time of Senator Lacson, ang sinabi, yung 7th floor pataas, walang fit out. Hindi yun. You're proposing That na is may not- fit out. It's not So we will consult the 24 senators kung papayag sila ng additional billions for a fit out. So since nandito ka na rin, can you explain the 600 million na landscaping? Mr. Chairman, I think dapat ang mag-explain niyan ay DPWH because at the moment nga, wala pa yan dahil nandun pa nga kami sa point na pinag-uusapan namin Bakit ito. wala pa? March 2023 yung sulat sa'yo. Natanggal naman kayo last month lang . So isang taon hindi rin gumalaw during your term. Tapos sasabihin nyo yung delay na sa amin. Ang sulat sa'yo, March 20, Because, 2023. Mr. Chairman, we're in the process of reviewing everything. So it takes you more than a year to review everything. Kailan matatapos yung building? Ako, baka hindi ako umabot katulad ni Senator Enrile na 100 taon. Kung ako ay nagpatuloy ng building, talagang pipilitin natin matapos. Paano ka In fact, matatapos kung yung phase 3 mo, 1 taon na sa'yo at sinasabi mo ngayon, hindi yan yung numbers kasi hindi mo pa nare-review. March 20, 2023, it's already July 3, 2024, Senator. 15 months na sa mesa mo. Then you have the gall to tell all of us na yung delay na sa amin. Oh, Mr. Aguinaldo, sabi niyo po kanina, sana madesisyonan namin kasi baka madelay. 15 buwan pala nasa mesa ni Senator Nancy. Oh. of course not, Mr. Chairman. Hindi, kakaamin mo lang ngayon Sabi mo, wala pa yan, nire-review mo pa. Gaano katagal ba reviewin ang 600 million sa landscaping? Ito, 875 million sa security cams. Baka buong Metro Manila na yan Kung nagbigay ka ng briefing paper sa akin, pag take over, at iba yung binigay ng SCT, di kinausap kita, eto binigay ng SCT. May narinig ka ba hanggang sa akin ngayon? Nagpapa-interview ba ako? Ikaw yung araw-araw nagpapa-interview, di ba? So anong issue? Ang issue kasi, Mr. Chairman, Ang issue yan, tapos pinag-usapan pinakita namin. this is just an estimate. Hindi mo estimate yan na lang yan. pinapapirmahan sa akin na galing sa'yo na 1 taon na nasa mesa mo. So Hindi issue pa yan. Siguro balikan natin yung DPWH. Nasa proseso pa tayo na hinihimay natin to. Na in fact, ang target, ma-award na to within, ano bang target natin? So kung 15 buwan mo hindi hinimay, kailan mo hihimayin? 15 buwan mo hindi hinimay March 20 and 2023 sinubmit sa'yo. Nasa akin na. Alam Mr. nyo, Chairman, hinihimay namin to isa-isa.
In fact, Well, kaya kami project manager. Inaabot kami ng 9 a.m. hanggang 9 ng gabi. So bakit nyo nga hinihimay- hindi nahimay ng 15 buwan? Ito yung sulat na sa akin, no? March 2020, tapos tinatanong kita ngayon, wala kang masagot sa himay. Oh, hinihimay nandito namin tayo sa para isa, ma-review Mr. namin. Chairman. Ang trabaho ko mag-review. Ang trabaho ko mag-review. Mr. Chairman, So kung gusto nyo tumulong sa review, you're welcome. Kung gusto mo pagdebate, doon tayo sa labas. Sayang oras ng Senado. because Mr. Chairman, hindi pa to naka-quantify ng DPWH Nasa Hindi proseso pa. quantify. Sila nag-submit nito eh. Hindi pa Paano walang quantity? Sinabi na nga sa'yo. It's an Na kapag estimate. ka binid, pag binid to, sabi sa'yo, it's 8.5B. I-negotiate mo, it's 7.2B. Binigay sa'yo to, Siguro, Mr. 15 Chairman, months. natin yung DPWH with what's the difference between the budget estimate and yung nagka-quantify na tayo ng materyales? And at the moment, nasa na tayo dun sa proseso. The review pa rin po. So, So, di ba? Hindi, siguro state for the record, what's the difference between a budgetary cost estimate with a detailed cost estimate? Ma'am, nililito mo tao kasi dun sa memo sa'yo nakalagay, i-negotiate nyo na at 7.2B. Ayan, Oy, nandyan. Of course not. Nandito sa dokumento sa Mr. inyo. Chairman, 15 months na sa'yo. Mr. Chairman, it's not true. In fact, ang instruction ko is for public bidding because marami na Which you didn't do sa 2.375 billion, di ba? may yan, may explanation din yan, Yes, Mr. which is my Chairman. explanation din sa 7.3B. Kaya ako sila tinatanong at kailan kita tinatanong. But the 7 Pero point, tinatanggi mo kahit na 15 months na sa mesa mo, tapos kung ano-ano sinasabi natin sa numero ngayon. So ang point, Senator Binay, do you want to help or gusto lang guluhin to? Kasi from the start, ginugulo mo pati yung credibility ng aming review Di ba? Mr. Chairman, ang goal ko lang matapos ang building na to. At Paano nga hindi sa- matatapos 15 buwan yung hindi phase 2 siya sa mesa mo, wala kang ginawa? Ikaw meron, na nagsabi ngayon, hindi ko alam yon. Ngayon ko lang nalaman na 15 buwan to na sa mesa mo, wala kang ginawa. may ginagawa tayo, Mr. Chairman. Ano nga ginawa mo? 15 buwan De, unang-una, Hanap ko Mr. Chairman, hindi ko trabaho mag-quantify. Trabaho ng DPWH mag-quantify. Sinabit na nga sa iyo ng DPWH yung amount. Hinahanap ko yung sulat. Can you help me, Raf? Nasaan yung sulat dito? Sa nila, Ayan ang linaw-linaw ng sulat, ma'am. Tao na humusga. Ayan, kayo sa media, marami kayong tanong sa akin. Ayan. Honorable Senator Maria Lourdes Nancy S. Binay, March 20, 2023, forwarded for your information reference, WTC package above project 7.359 billion, which was on the memo I gave Senator Escudero. Ayan. Based on the persistent approved RDAED. So, ma'am, yung sinasabi mong wala siyang basis, based na siya sa RDAED. And approved DAED plans and covers remaining WTC of the NSBP, except electronics auxiliary work. Costing is based on similar items in phase 1 and 2. siguro, Mr. Chairman, tanungin natin. Sandali lang. Let me finish kasi importante ito Ano nakalagay dyan? The estimated cost was based on the costing of existing contracts on the assumption it will be awarded through another negotiated contract with the same contractor similar to the successful negotiation of phase 2 contract, with the presumption that all conditions and ganyan. Conversely, kung ibibid mo 8.54, ang nag-submit sa iyo to si Sir Assistant Secretary Molano. Nag-retire siya, hinire mo. For 1 month. So kung wala kang believe sa kanya at hinire mo, nire-recommend nga niya na i-negotiate mo, yan ang amount. So ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? 15 buwan na sa mesa mo, hindi mo pala Wait, ni-review. Mr. Chairman, hindi ako nagagalit dyan sa amount na yan. Kanina ka pa galit na galit patapos na kami. Hindi ko nga maintindihan ba anong issue sa'yo sa 23B. Di ibigay mo sa akin kung ano yung ibang amount, i-release ko sa media na yun yung amount. Yan yung amount na binigay sa akin ng staff mo Kasi di ba ang pinag-uusapan ngayon is magkano ba yung cost of construction of the building? Hindi, ang pinag-uusapan total cost ng buong building. Wala namang bumibili ng bahay na hinahati-hati yung cost.
Diba? Hindi, Pagka ikaw ay bibili ng bahay, tatanungin mo doon sa broker o all in all, pati taxes magkano. Hindi, pero So, Mr. in the Chairman, end, pag nagpapagawa ka ng bahay, hindi kasama yung bibili mong refrigerator tsaka TV as cost of the building. Eh di wala kang refrigerator, wala ka rin TV. Yeah, pero hindi mo Oh. sa competition ng DPWH, hindi yun bahagi. Tama Hindi po ba? Hindi naman Bahagi refrigerator at TV to, ma'am. For example, cybersecurity, bahagi ba ng... Ma'am, ano ba intention mo sa guguluhin mo yung hearing namin? Hindi ko ginugulo yung hearing. It's 23 billion total. Walang nagsabi dito na 23 billion total DPWH. Wala akong nagsabi nun. Ang dami mo nang inimbento sa media kung saan mo na Wala binala mo akong issue. inimbento. Invento ka, naka-10 interview ka. Baka naman ito yung Makati Taguig. Hindi mo man lang iniba yung question dun sa radyo. Lahat sila pare-pareho question. Eksakto pa. Di halatang ikaw nagbigay ng question. Ano namang kilalaman? Ano namang kilalaman ng Taguig? Ako magbibigay ng Ano- question sa media, So, napakagaling. Mr. Chairman. 10 Baka gawain mo yung nagbibigay ng radyo. tanong So, sa mga... ma'am, Excuse me. 10 interview, eksakto lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman. Siguro, Diba? Kagabi, mas maganda kagabi, mga... hindi Kagabi, sila, radyo ang sinasabi ko. Ang point ko, ma'am, pwede bang stick to the issue tayo? Mr. Hindi, ma'am. Chairman. Walang nag-bring up dito ng ibang Ano issue. ba? Kasi kanina pag gusto magpaliwanag ng DPWH, hindi sila Sige, makapagpaliwanag ng pagpaliwanag natin. maayos. Mga bisita natin sa DPWH, pasensya na po kayo. Yun ang sinasabi ko sa inyo. 24 yung senador, iba-iba yung opinion. Klaro yung issue, guguluhin yung issue. Hindi po ako nagugulo, Mr. Chairman. Sige, Sa pagpasok ko pala, linawin? gulo mo na yung issue. Ma'am, hindi magulo yung issue. Ang linaw-linaw ng issue, 23 billion galing sa staff mo. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo, may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Wala akong alam doon. Sige, bubulong ko sa iyo mamaya kung sino yung sumasaksak. Pero hindi ako. Ano kilalaman ko doon is sasabihin mo. Actually, Mr. Chairman, may sinabi ba akong ikaw? Wala akong sinasabi na ikaw, ha? Paano mo sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati, tapos pero- sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo, ano iisipin nila? Pero Hindi sinabi naman ko ba na makikita- Alan Peter Cayetano ang Hindi. sumasaksak Pero- sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. Kaya ayusin natin to, nakakahiya na. Hindi po tayo marites, Mr. Kaya nga, Chairman. 23 billion. So anong gusto mong linawin diyan? Ipasok natin sa record. Anong gusto mong linawin? Sa DPWH, based on their records, magkano ba yung amount sa kanila? Ito nga ma'am, pinapakita ko na sa iyo ma'am. Ayan, nasa mic kanila. 21, Is that 23 billion? it's 21.7330. But is that 23 billion? If you add the land, But it's not 23 billion. sino ba nagsabi sa kanila na sabi ng DPWH 23 billion ang nasa DPWH? Siguro balikan natin yung mga transcripts ng mga interview nyo din. Ma'am, wala akong interview. Yung sinasabi na Ma'am, 23 billion. Ma'am, wala po akong Ay, interview. Tanungin mo po media, galit na sa akin yung mga yan. Tingnan mo si Selly, hindi ako nakapagbati ng birthday, hindi ko binubuksan yung text niya kasi sabi ko sa kanila, pasensya na po kayo, gusto ko maging fair, wala akong kakausapin, wala akong interviewin. Ninong ko si Ninong Noli De Castro, tumatawag sa akin, hindi ako nagpa-interview. Marami akong kaibigan sa media, hindi ako nagpa-interview, di ba? So ano yung transcript na sinasabi mo? So di kung babalikan natin yon, Mr. Chairman, saan galing yung 23 billion? Galing yun sa memo na Hindi, binigay ko sinong kay nag-announce sa Senator. media ng 23 billion? Galing yan sa SCT. Hindi, ang staff tanong mo. ko, sinong nag-announce sa media ng 23 billion? Sinong nag-announce, Mr. Ma'am, Chairman? Ang It's not sinasabi you. mo, So sino nag-announce? si Senator Escudero, Oh, yun. and then So, announce ng amount ng 23 sabi mo billion. kasi pa-interview kayo ng kayo. Si Senator, Mr. Chairman, na merong nag-announce ng amount na 23 billion. and inaamin mo ba ma'am na dati mong staff ang SCT at sila nag-submit ng 23B? Hindi mo Sila natin- po nag-submit ng SCT. Di ba kayo na rin nagsabi na DPWH muna yung resource person Yes, ngayon? at wala naman nagsabi na So- ginugulo mo nga ma'am eh. No, tinatanong ko, Ma'am, sa records po ng DPWH, lumalabas ba yung 23 billion? Yun lang naman po yung Mr. Chairman na tinatanong ko. sinagot na kita ma'am. Lumalabas Okay, but 21.73 Yeah, pero so pag that is not 23 billion, Mr. Chairman.
Oh. Do your math. 21 is not 23. Hindi, ma'am. Ulitin natin yung video. Parang by 21 at 23? So, for the No, record, for the No, record, for the record, same as 20. for the record, it's 23 billion with the land. No, for the for the record, rec- it's let- 21. Ma'am, It's the same No, as 20. let me finish para to satisfy you, okay? Let me clarify. Wala namang pupuntahan na yung pabalik-balik. Let me clarify, ha? Tinanong ko sa SCT, mag-submit kayo sa akin ng mga total. Ang sinubmit, 23B. Kasama yung land. Sinubmit ko to kay Senator. Yeah, pero- Ma'am, let Sandali. me finish para tapos Sige, na to, Mr. pagkatapos Chairman. ako. Pag Kasi- tapos na to, ma'am. Sige. Huwag mo nang guluhin. Ginugulo, Mr. Chairman. Ginugulo mo kasi malinaw na. No, Mr. Chairman. Malinaw, ma'am. Ito, Malinaw. sinabi mo kanina, ang hearing na to ay Ma'am. para sa DPWH. Ma'am, babalik. Tinatanong natin, as per records of DPWH, Ma'am, babalik tayo. ano ba yung 23 billion? Well, the chair Nahihirapan is making a statement. Will you allow the chair to make a statement? Okay, I'm sorry, Mr. Chairman. So, after the SCT submitted the 23B, we got their preliminary insights. Galing sa kanila yon. Sinabmit ko ngayon kay Senator Escudero. In his words, na OA siya sa 23B, he gave a speech. Based on the speech, you said saan galing ang 23B, si Yusek Sadain at si Ma'am Soledad nagpa-interview. Ang sabi nila, it's para hindi ako magkamali, ano yung lumabas kanina dyan? They said it was 5.7B. So if you add it all up, it's like 16, malayo sa 23. So during the course of the hearing, if you were listening, ma'am, pinakita niya to 21.7B. So I referred to him. Sabi ko, sir, kung titignan mo ang sarili niyong dokumento at yung sinabmit ni Assistant Secretary Molano, it was 7 point something B. So, malapit na yun sa 23 o nasa 23 if isama mo yung land. So, don't you owe us an apology because sinabi mong, let me finish. Don't you, because it was, sinabi mo 5.7 at 16B, para bang kami nag-imbento. Hindi kami nag-imbento. Now, if you want to say imbento yung 23B, then show me what the numbers is and I will talk to the SCT bakit kayo nag-iimbento kung nag-imbento sila. Pero kung hindi, at 23 talaga binigay nila sa akin, ano yung issue? Huwag mo nang pagbalik-balik ta rin na DP ganyan. Ito, sinibit ng DPWH, 21.7. Ayan yung report nila sa Channel 7. Lahat ng tao sa kwarto na to, lahat ng nanonood sa media, naiintindihan na. So, tapos na tayo doon. Klaro na yon. So, ang pera nyo, 21.7. Wala yung sa land sa inyo. O, ano pang issue? Ayan, sinabit Mr. Chairman, ayan, there's no, sinabit may nila. 21 billion ba sa inyo? Ayan, no? Wala. Are you familiar with the terms dun sa pag-acquire ng lote? Di ba wala din kayong alam? So, ang layo. Ikaw na nga nagpapakita, Ma'am, Mr. Chairman. wala yung lote dyan, 21. Ma'am, bigay sa akin ng DPWH to. Ang problema, hindi ka nakikinig. Yun ang, Mr. Chairman, ikaw nga O, hindi ka marunong magbasa. 21 naging 23. Hindi ko sinabing Diba? 23 ang galing sa kanila. So, ma'am, make your point and then My move point on. is- Move on kasi out of order ka na. But my point is, Mr. Chairman, on the part of DPWH, It's 21.7B. there's no such Noted. thing Tapos. as 23 Tapos. billion. Ang pera- And I don't think Ang pera nasa mic nyo, 21.7B. Tapos. 20 Meron pa? ba nasa mic nyo? Ayan nga eh. 21 billion? Chairman. Yes. Ano lang po, opo. Pwede po bang i-move na lang po natin po suspend okay lang po ba? Suspend muna po natin. Patapos na nga tayo eh. Gusto ko nga Okay. tapusin para nga mag-usap after. So I don't know. I want to give Senator Nancy all the chance rather than press con siya ng press con. Kaya lang, Hindi ko ako preskon. Napipilitan lang Interview ng tayo interview, sa magot. Hindi. Kasi nga ho, mali-mali yung mga ibigay niyong Sige, statement. pakitama kung media. anong, unang-una wala akong statement sa media paano Well, magkakamali. Facebook live mo, parang statement. Meron ka ding interview, na-interview ka din, di ba? So, itama mo yung mali. So, sinabi na nila, ito yung presentation nila sa MICA,
21.7 yung available. Mr. Chairman, can I just hear from DPWH on your end is that nag-e-exist ba yung 23 billion for DPWH? Ma'am, Yes or no? Ma'am, it was in their presentation. Yun lang ko tinatanong ko, Mr. Chairman. Ma'am, nasa presentation nga nila eh. Yes or no lang, can they answer? Sige. Can they answer? On your end, DPWH, nag-i-exist ba sa documents nyo yung amount na 23 billion? Yusek. There is none, Mr. Chair. No, no. Thank you. Sorry. Mr. Ma'am, Sadain. ma'am, There is none. excuse me, point. Thank Sandali. Order. Paulit. you, Mr. Chairman. I make my point. There's no such paulit- thing as 23 billion sa Paulit na DPWH. tayo kanina Thank you, pa Mr. ng Chair. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. Oh. Pakibalik nyo nga sa slide ng DPWH na yung 21.7 billion. Oh. Paulit-ulit tayo, Nancy, na Senator Nancy, na 21 billion, 7.3. Ikaw nag-i-insist na 23. Yung 2 billion, ayan, oh. Tapusin natin, then I'll move on to you, DPWH. Yan, so do you confirm, Sec Sadain, yan ang present mo kanina? Yes, Mr. Chair. Oh, it's 21.73 billion. Okay. Can you show yung present ko naman na nakahima yung 10 billion? Etong overall, Micah. Overall, Micah, na ano? Yan. Oh, yan din ang present ko, 21 billion 730. Pero ayaw niyang sagutin bakit 600 million yung landscaping, bakit 875 million ang security systems, bakit 766 million yung IT system, bakit 577. So in our next hearing, when she cools down, she can come back and explain that. But as of today, ang sinabi niya, hindi pa daw niya nare-review. I will submit to all members of this committee yung sulat sa kanya na March 20. Nandun naman. So let me go back when she came in, Sec Sadain. Again, you apologize to us, I apologize to you. Hindi dapat ganito sa Senado. All I want to do is finish this review. Kung tatanggapin ni Senator Padilla yung trabaho at gusto nyo siya mag-review, wala rin problema. Hindi ko porte ang pagre-review kahit estudyante pa ako noon. So may I ask Sec Sadain, sir, can we, DPWH muna. I will take care of my own staff and talk to Senate President. Ang gusto ng Senate President, yung 70 na consultants, mag-submit lang ng hanggang June 30 na kanilang report. Kasi ayaw naman namin maging rubber stamp. Personal feeling ko, marami sa kanila kailangan natin. Hindi ko masabing lahat, hindi ko masabing marami, hindi ko sabing maliit, kasi hindi ko pa nare-review lahat ng ginagawa nila. Kasi inuna natin lahat ito. Diba? But I do believe they are patriotic people. I do believe they want to see the building completed. So the three things I want you to do is, one, to talk on the top level, how do we have one committee that can make top decision that doesn't violate any law or any protocol. Diba? No shortcuts. Diba? Except that imbis na 10 meeting, isang meeting. Okay. Secondly is, how do we get from where we are now na matapos yung RDAED at matapos na lahat? Okay? Number 3, kung anong kulang na makakatulong sa amin para desisyonan to, like yung BOQ, etc., isubmit. So if you are retired, Sir Aguinaldo and ASEC Mulano, baka pwedeng pakiusap lang, help us lang buuin to. Kasi pride din naman ninyo na naging bahagi kayo ng napakagandang building na to. Pero ilagay lang natin sa tamang oras, presyo, at proseso. Diba? Nabibingi ako sa katahimikan tuloy. Kanina, nabibingi ako sa... yung calculator, isoli nyo ha, baka mapagbintangan pa ako niya mamaya. May gumagamit pa pala ng calculator. Talagang magkakampi ata kayo. Kayo, CD ang gamit. Siya naman, calculator ang... Pakilabas yung typewriter ko ha. So, thank you again, DPWH, sa mga kapatid natin sa media. Pasensya na kayo, nadamay kayo. Tapusin ko lang to sa ibang bahagi, magpapa-interview ako. But katulad ng SCT,
napaka-unfair sa kanila kung magsi-statement ako ni hindi ko pa sila nahaharap isa-isa. Naharap ko na yung iba sa kanila, hinaharap sila ng staff ko, kinausap na ni Senate President yung iba, pero hindi biro na 70 people ay kunan ng opinion ng bawat isa. So Ma'am Lanchon, Ma'am Banasan, kung nagtaas ako ng boses kanina, you know I don't mean any harm. That's my way of, kaya ako hindi naging dentista. Wala akong anesthesia pag nagtanong. So pasensya na kayo, but it doesn't mean that you did anything wrong. No? Sir, do you have a last word? Mr. Chair, Your Honor, I know how precious the new building for the Senate nowadays, and this is also the same aspirations that we have also for DPWH, to have also our own building for the Department of Public Works and Highways. Yan din po, inaaral pa rin po namin hanggang ngayon. And of course, we don't have the much easiest way of getting a funds for that. Pero yung pong queries that you are actually raising is actually a welcome address to us, because we know it's also one way of giving a clarity on what was happened in the past and how the projects can move on. Because And I expect you, Sec, Apo. marami kayong parating na project na malalaki. Yes Maybe po. not 23 Yes po. billion, but Yes 5 po. to 10 billion. In fact, marami, we are di ba? implementing 41 flagship projects po. No? Kung ikumpara po ito, maliit lang po ito. But we know these are actually complex structures, and we really need all the support, not only from the department, also line agencies who can also feed in some informations. So with regards po sa new buildings, we are actually in support of to your new administrations, Mr. Chair, because we know how this is important to you, and we are willing to cooperate and to give full support para lang matapos po ito ng maaga. Because ito rin po ang gusto namin, kung hindi lang po nagkaroon ng COVID at saka yung problema po doon sa mga variations, I think we wanted to get through para lang matapos ito. Agree, Sec, except doon nga, kasi uulitin ko, kung nag-usap before DAED, wala nang variation yan. But I get your point. I get your point. Nangyari na yon. No. So ang ano ko ngayon, paano natin tatapusin yung 8.9 at yung 2.35? Anong gagawin natin sa 10B? Mapapababa ba natin ng kalahati yon o ng ano? And then ano ang gusto ng mga senador? Kasi ang tingin ko mas importante sa mga senador yung permanent employees namin. Promotion na yung lumipat doon eh. Mas malaki na nga mga opisina namin doon. So I think yung ginhawa ng bisita at nung permanent employees, 'di ba? Katulad niyo, duda ko nahirapan kayo mag-parking eh. Pagdating wala pang session ngayon. Lalo na kung may napapaganon yung madalas dito, 'di ba? So Sec, thank you very much, and I will just suspend this. Again, I'll clarify sa ating media, hindi to investigasyon. Ito ay review, 'di ba? Nahaluan ng na-rebuke ako kanina, pero tingin ko naman kayo na bahala kung sino tama at mali. Pero napakababaw naman na ang pag-aawayan lang ano yung amount. Kung mali yung amount, isubmit niya sa opisina ko, babasahin ko, isasubmit ko kay Senator Escudero. Pero tulungan niyo kami, ma'am. Ngayon, kung mali ako at kulang pa pala tong 800 million sa security, kulang pa pala tong 1.6 million sa facade, edi i-correct niyo ako. Hindi ko sinasabing ano yan ha. So kung sinasabi niyo sa akin, sir, 1.6 yan pero Louis Vuitton yan. So tinatanong nga kita, wala ba tayo boss ng baka naman kung si Ben siya nang gagawa, singganda, pero at least Pilipino. 'Di ba? At hindi naman siguro tayo tatagain ng ganon, no? To use a fashion analogy, 'di ba, na imbis na si Gucci ang gagawa, baka naman pwedeng si Michael Leyva, singganda din, malaka, pero pesos, hindi dollars ang ano yun sa atin. So yun ang ibig ko sabihin. So may I leave that task also with the project manager. Ma'am, tignan nyo yung phase 3. Ano doon, I don't wanna split it up. Pero kung meron doon madidelay tayo at kailangan unahin, di unahin natin. Pero kung sasabihin mo lahat ito dapat isabay-sabay, edi tulungan nyo ako dumating sa tamang design at tamang presyo. Opo, yes, Your Honor po. Very much willing po kami sa lahat ng ipapagawa niyo po sa amin at kung paano po natin matatapos sa tamang oras at tamang costing ang Pero Senate. kailangan ko, ma'am, kasi hindi ko kailangan ng bunsong kapatid dito na ako magsasabi. Kailangan ko dito ng ate o ng tita o nanay na kayo magsasabi sa akin, sir, mali yan.
Sir, tama to, sir. Kasi kayo ang project manager eh. Yes, Your Honor. Ako po ang mother. Sige. So, ito po ang ating peacemaker naman. Blessed are the peacemakers. So, final word before we adjourn, Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, aming chairman. Ako naman po, gusto ko lamang pong iparating sa ating mga kababayan na matuwa po kayo kapag ang mga senador ay nagkakaroon ng ganitong talakayan, ganitong pag-uusap, dahil ibig sabihin, wala pong nangyayaring conspiracy, wala pong nangyayaring kami ay alam niyo na, nagpaplano-plano para sa mga sarili lamang namin. Kapag ganito po ang Senado, matuwa po tayo. Ibig sabihin ng inyong mga senador ay buhay ang kanilang demokrasya, buhay ang kanilang mga naratibo. Meron silang kalayaan sabihin ng mga gusto nilang sabihin dahil yun po ang dahilan ba't nyo kami hinalal. Hindi po kami nandito para magkasundo-sundo o kami po ay magkutsabahan. Kami pong nandito ay para i-represent po kayo at ipaglaban kung ano man po. Ngayon, sa oras na to, ang ipinaglalaban po dito ay yung tamang gastusin. Dahil ang taong bayan, sa pamilya nga po namin, sa loob ng pamilya namin, ako'y nako-question dahil lahat sila ay taxpayer. Kaya yun lamang po, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Chairman. Sa napakaganda mong sinabi, pwede ba mag-request, Senator Robin? Total, kumari mo naman asawa ko. Kabilin-bilinan niya pag alis ko ng bahay, huwag ka makikipag-away. Pero maganda explanation mo. Pwede bang tawagan mo at ikaw na magpaliwanag bakit nakipagsagutan ako ngayon? So, good afternoon, gentlemen and ladies. The hearing, the review, the public hearing on the review is suspended. Thank you very